Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Jonathan mula sa kongregasyon ng MSP, ang inyong makakasama ngayon sa pagninilay po ng ating mabuting balita. At ang ating pong mabuting balita ngayon ay patungkol po kay San Juan, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 8. At patungkol po itong ating ebanghelyo sa pagiging tunay na punong ubas ng ating Panginoong Jesucristo. At meron po tayong dalawang punto na pagninilayan po sa ating mabuting balita. Una po sa verse 4 na kung saan, ang sabi po ng ating Panginoon dito, "Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin." Ayan, napakalino po yung sabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung unang imbitasyon niya sa atin, paanyaya at yung mensahe niya na nais nating makamtan at mapakinggan. Yung pagiging isa natin kay Jesucristo. Na kailangan tayo bilang isang Kristiyano, dapat tayo po ay laging nakipag-iisa sa ating Panginoon. Bakit po kung tayo ay malayo at hindi po tayo nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo? Siyempre, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo magbubunga. Kumbaga sa buhay po natin, kung malayo tayo sa ating Panginoon at hindi tayo nakikipag-isa sa Kanya, hindi tayo nagkakaroon ng relasyon sa Kanya, yung buhay po natin ay hindi magiging mabunga. Kumbaga, hindi po magiging masaya. Hindi tayo magiging kontento sa buhay kung tayo'y malayo sa ating Panginoon at kung hindi tayo nagkakaroon ng pakikipag-isa sa Kanya. Kaya nga po, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo upang makamtan po natin ang lahat ng bagay, ang kasiyahan, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kakakontentuhan sa buhay, kailangan lagi po tayong magstay kay Jesus Christ. Kailangan lagi tayong kaisa ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pakikipagrelasyon at pakikipag-usap sa Kanya. Nang sa gayon, makamtan po natin yung ating mga inaasam sa buhay. At pangalawa, kailangan po nating manatili sa ating Panginoon. Kasi nga, kung tayo po laging malayo sa ating Panginoon at kung tayo po nagiging malayo sa Kanya, magiging mapag-isa sa buhay. Kumbaga tinatahak po natin yung buhay natin na tayo lamang at wala ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay walang silbi. Kumbaga walang kahulugan yung buhay natin kung wala si Kristo sa ating buhay. Di ba po, kung matatandaan nyo, yung word na Christian, isipin nyo po, tagkalin po natin yung word na Christ. Ano po yung matitira? I, A, at N. Ano pong ibig sabihin nito? Wala siyang kahulugan, wala siyang silbi. Ganun din po tayo bilang isang Kristiyano. Kung wala si Kristo sa buhay natin, yung pagiging Kristiyano po natin ay walang halaga, walang kahulugan. Kaya nga po, napakahalaga na malaman po natin na si Kristo ang pinakarason o si Kristo is yung pinaka-essence ng ating pag-iral sa mundo. Siya yung pinakadahilan sa ating bilang pagiging isang Kristiyano. Tayo po ay tinatawag na Kristiyano dahil kay Kristo. At kung si Kristo ay wala po sa atin, hindi po tayo matatawag na Kristiyano. Kaya nga po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa verse 4, kailangan lagi tayong manatili sa ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon maging karapat-dapat po tayong tawaging Kristiyano. At huli po sa lahat, lagi nating pakatatandaan na anuman po yung mangyari sa ating buhay, anuman po yung pagdaanan natin, lagi po tayong manatili kay Kristo. Kasi alam po natin, si Kristo'y laging nandyan upang tayo'y tulungan, gabayan at patnubayan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ayan po, maraming salamat. At gayon din po, inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe po sa YouTube channel na Faithbook PH o mag-download po ng Faithbook apps o di kaya naman po ay mag-visit or register sa www.faithbook.ph. Ayan po, maraming salamat po and God bless you po. Have a nice day.